Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So July 3rd na po dito sa Northern America, particularly sa West Coast, sa California. Kaninang umaga po dito, tayo po ay nag-livestream. At napakaganda po ng ating talakayan doon. Maski na isa lang ang natin, pinahapyawan natin, no? Nag-engage din naman kayo, no? Nagpapasalamat po ako sa mga regulars na uma-attend sa ating live stream at ganun din po sa ating video premiere. Ang ating pong video premiere ay 9 PM California time, 12 PM Philippine time, at sa Europe po, hindi po ako sure kung hapon po yan, no? O umaga, at ganun din po sa Middle East, no? Paki-check nyo na lang po yung inyong mga oras, no? So, ang pag-uusapan natin, mga kababayan, ay ito pong sinasabi nilang presidential sister, no? Si Manang Aimee Tambalina. Yun din po yung usapan natin kanina. Nag-log off mag-isa yung MacBook Air ko. May problema to, no? Pinahapyawan natin kanina. Actually, meron po rin akong video dito, no? Siguro napanood nyo na lahat yan. Yun nga lang, konti lang yung ating tinapik dito, mga kababayan, no? So, eto, bibigyan natin siya ng konti pang detalye. Kasi, sa tingin po ni Manang Aimee, matatakot niya tayo, mga kababayan. Noon ako ayaw mag-login ng aking computer. Ano ba yan? Ayun, nag-login na. Nakalimutan ko na yung password, No, nandito yung topic natin. Nandito yung mga articles na nakita natin tungkol po dito sa pag-uusapan natin. Lalong-lalo na doon sa sinasabi ng inyong presidential sister na si Manang Tambi. Yun nga po yung tawag ko sa kanya kanina sa LS natin, na si Manang Tambi, na about the hypersonic missile, no? Sinabi ko sa inyo, mahirap yan habulin, pero mukhang na-fact-check ako doon. Pinak-check ko po ang sarili ko, no? Para naman hindi tayo masabing fake news, no? Mamaya papakitaan ko kayo ng mga article, no? Nakakuha tayo ng mga ilang article dito na nagsasabing itong sinasabing missile ni Manang Tambi mukha naman pong madaling ma-counter, no? May mga ebidensya po kasi, no? Anyway, so bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings. Si Ate Wana Bet M po, no? Nag-share po ng kanyang blessings through super thanks. Maraming salamat po, Ate Wana Bet M. Ate Wana Bet M. Si Wana Bet, I think siya si Miss Andrea Jong, no? Tingnan nyo na lang po dun sa community, nakapost po yung mga yan, no? Bilang pasasalamat natin sa inyo. Ganon din si Ate Beth M, si Ilocana Kana, si Carclea, at dun pa po sa iba nagsishare ng kanilang blessings. Maraming salamat po sa inyo. At since this is a premiere video, tayo po yung magsa-shoutout sa mga regulars natin, tulad ni Elora, si Kai, si Tita Aurora, si Ate Marie Chris Hernandez, sa buong Palawan, Zambales, sa Norte, sa buong advocates ng West Philippine Sea, sa ating kasundaluhan, mga magsasaka at mangingisda, sa mga OFWs, no, the modern heroes. Nandiyan po si Ai Chang, si Miyu, si Wana Bet, si Sen Chang, si Ate Bet M, si Toda Analisa, si Mary Ann Limawan ba yun? No? Mga taga Konnichiwa ladies, mga taga Japan po sila. Yung ating mga Lady M's, nandiyan po si Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T,
si Mamalu Parker, Malditang Lola. Sino pa ba yung mga letter E? Baka may nakakalimutan na ako sa mga letter E, magtampo sila, no? Si Priscilla Acepcion, si Suzette Ballesteros, no? The Friends for PBBM, no? Madami po yata sila diyan. Kay Lorna Rafael, Ilocana Cana, Carclea, Hattori, RN 2 cents, si Berna Villapuerte, si Jean Jagers, Horacio Pantala, si Red, si Danny Reynado, at si Mohamed, no? Yung mga iba pa po, pasensya na, pero shout out sa inyong lahat and may God bless us all. So, isa lang po ang topic natin. It's all about the presidential sister na si Amy Tambi Marcos. Okay? Kasi eto po siya, no? Ang daming pwedeng i-title sa ating video, thumbnail eh. Pero kung ano man 'yan, no? Natawag ko Amy Duwag at takot eh. Ang bagong spokesperson ng China. Kasi po, pinick up po ng mga stream media ang kanyang sinabi sa video niya doon sa kanyang official Facebook page. Ito po, naisama na natin doon sa ating isang video. Pero pinahapyawan lang natin, no? At kinontra nga po siya dyan sa kanyang sinasabi, no? Nagiging fearmongerer siya. Warmongerer. Ayan po yan. And also, the worst is a spokesperson for the Chinese government. O, a Manchurian candidate. No? Baka ito ipipild siya, no? Ipipild siya ng Nationalista Party. Kasi diyan siya nakapartido eh. Sinabi ko na po yan sa previous vlog natin na parang siguradong sigurado si Representative Ace Barbers na isa ring membro ng Nationalista Party na gustong makipag-alyansa sa Partido Federal ng Pilipinas na partido ng Pangulo na isa kung sakali man nais nilang i-field o isama itong si Amy Marcos bilang isa sa mga kandidato ng presidente, no, ng admin kung tawagin. Pero sa akin pong opinion, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina sa ating LS, the administration is just wasting, no, a seat sa Senado. Sa dami ng umaayaw dito kay Amy, bringin nyo number 8 siya. And kung ganito ng ganito, continuous ng continuous ang kanyang paninira, no, sa ating gobyerno, lalo na sa kanyang kapatid, hindi niya masuportahan, laging negative ang pinapakita niya at ina-advance niya ang ng China, no? Lagi niyang kinokontra, no? Kontra nga diyan siya sa EDCA, kontra siya sa mga sundalong Amerikano, pati sa ating mga armed forces, naturingang siya ang Committee ng Foreign Relations, pero mas protektahan niya ang interes ng China. Baka naman, di po ba? Hindi nyo alam. Kaya nga tinatawag kong Manchurian candidate. So maglulos ka lang. Kasi pag naupo siya, kung sakali lang, ganun pa rin. Kontra gobyerno pa rin. E di mag-oposisyon ka na lang. Ngayon, kung hindi siya manalo, wala. Ang papalit, hindi natin alam kung pro-admin o hindi. So, better yet, wag nyo nang dalin. Kung ako kay Pangulong Marcos, wag na. Even though that is your sister, no? Marami pong yung umaayaw sa kanya. Siguro may mangilan-ngilan, no? Meron pang ang mga vloggers diyan na pa rin siya, yung pro-admin vlogger na pinosabi, basta ganito, sa'yo yun. Pero hindi sa amin. Kung may alam ka, di-squill mo na para at least ma-repair natin, no? Baka maisalba pa ang image niya. Pero right now, if you guys know something what Amy is doing right now, na pwede pang sabihin natin, kaya pala. Kaya pala niya ginagawa yan dahil she really wants to protect his brother. Pero there's none eh. Ngayon, kung may alam kayo, squill nyo na. Kasi right now, she's going down the drain talaga. Oo. No? Para tayong mga dilaw dito na anti-Marcos. Sa kanya lang. O ngayon, kung gusto nyo pang i-repair yung evidence niya sa mostly mga loyalists and supporters, do it now before it's too late. But right now, it's becoming too late.
Because dito sa mga sinasabi niya, yung itong ano natin is all about yung kanyang video na sinasabi niya na tayo daw po ay target ng China, no, sa hypersonic missile. Sa Inquirer. O ulitin lang natin ito kasi gusto kong malaman ninyo yung kasinungalingan niya. No, ni-research ko po eh. Okay? Para malaman niya, malalaman natin dito ano yung mga kasinungalingan niya. I-debunk natin. 25 areas in PH possible targets of China hypersonic missile attack. Okay? So, tinignan ko kung ano tong hypersonic na to. Yung hypersonic missile. No? Talaga bang ano to? Katakot-takot? Dreaded ba? Malalaman natin mga kababayan. Eto, sabi lang dito sa Center for Arms Control and Non-Proliferation. Okay? November 15, 2023. Almost magwa 1 year, no? Fact sheet. Hypersonic weapons. Itong hypersonic weapons na to, sabi nila, ito ay nag-e-exist na since the middle of the 20th century. A hypersonic missile is merely something that travels at Mach 5, yung speed of sound, or faster or at least 5 times the speed of sound. Ibig sabihin, na-break nila yung speed ng sound. Di ba? Ikita nyo? Kaya nga sometimes sabi nila di kayo nagwa-wonder. Light travels faster than the sound. Di ba kung may kidlat at kulog, makita nyo muna yung kidlat bago yung how many seconds. Brududum! Di ba? Pero ito, in the advancement of technology, ewan ko kung they can break the speed of light. Pero dito sa air travel, they wanna break the speed of the sound. Parang yung mga eroplano, 'di ba, pag nagde-develop sila ng mga aircraft, how fast it can go, probably the lighter they have, ganoon. Kaya nga 'di ba, meron nga diyan yung mga panoorin yung kay Tom Cruise. 'Di ba Mach 10 ang ano nila? Sinobrahan niya ng Mach 10, hindi na kaya. Nag-break. There is $1 million aircraft na ginastos niya. Dito, yun daw pong hypersonic weapon, hindi na po yan bago. It existed in the middle 20th century ayon dito sa pagsasaliksik nitong Center for Arms Control and Non-Proliferation. Ito lang po kasi yung mga nadidevelop na hypersonic missile is they probably break the barrier of the sound, pero not more than 10 yung Mach 10. Ang bilis na yan. Ballistic missiles have long possessed these speeds. Ballistic missiles. No? What differentiate today's emerging class of hypersonic capabilities? Ito po, ang sabi, ano lang yung differentiation? Kasi kung yung ballistic missile, yung mga ICBM na tinatawag noon, that contains na mga nuclear warheads, no, o kaya ordinary yung ballistic missiles, ano lang yung differentiation? Ito is the use of aerodynamic lift to allow re-entry vehicles to maneuver under guided flight within the atmosphere. Aerodynamic lift, ibig sabihin, you are, yung ina-avoid mo yung sobrang friction sa atmosphere. Kasi the more friction, babagal ka. Nakikita nyo yung pagpasok ng yung re-entry ng mga yung capsule ng mga astronaut, yung sinasakyan nila. Ganon yun The more friction you have, probably baka mag-explode ka sa sobrang init sa atmosphere. Eto, aerodynamic. Alam niyo yung mga aerodynamic position, yung mga mostly sa mga cyclists, mga nagbibisikleta. Kita nyo yung mga damit nila just to, para yung hangin na sumasalubong sa kanila, they will not absorb it completely. It will deflect. Parang ang dating mo ngayon, sobrang gaang ka, hindi ka mabigat. The more na aerodynamic ka, the faster you can go. Ganun po yun. Hindi ka magtitake ng so much energy. Ayan, sabi niya dito,
Ayun yung characteristic ng hypersonic missiles. While the ballistic missiles follow a parabolic, di ba yung parabola, ganun ni, parang pa-curve siya, trajectory to their target. Hypersonic missiles can re-enter the atmosphere much quicker. Bakit? Kasi of the aerodynamic lift. Ayun po yun. Mag-aangkay. Kaya ang bilis ng entry mo. Parang yung mga siklista na they are defying, no, yung naka-aerodynamic sila. So therefore, yung friction na nakukuha nila, deflects. Yung mga gear nila is aerodynamic. Less yung intake ng ng air, no? 'Di ba yung salpukan na ganyan, less friction. Ganun po 'yan. So dito, sabi nila, hindi na bago ito eh. Ganito na 'to. Ngayon, yan ang sinasabi ni Jaime Marcos. Dito sa fact sheet na yan, dinefine lang. Ganun po yan. Sabi niya nag-e-exist na. Yun nga lang, it is just a advancement of technology. Alam nyo naman ngayon sa arms race, always looking for advantage, no? Anong klaseng advantage? Through the use of technology. Kaya nga patalinuhan eh. Kung hindi ka magaling sa math, wag na. Dito na lang tayo sa aralin panlipunan. Basa na lang natin yung history nila. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mabubutata natin si Jaime kasi sasabihin niya dito na mamaya, ito babasahin natin tong laman ng balita na to. Since nasabi na natin yung hypersonic, dinefine ko na sa inyo, it is just a mere ballistic missile but with advanced capability. Hindi siya ordinaryong ballistic missiles. Kasi daw po, galit na ang China sa Pilipinas. Kasi daw po, tayo po ay kumampi sa Amerikano at inalaw natin na magdagdag pa ng EDCA sites. O sabi niya, Marcos said that among the 25 areas are the Ilocos region, a frequent site of war games between Manila and Washington, as well as Batanes, sa Subic, dun sa lugar namin, sa Zambales, where she said the country's new missiles had been installed. Sabi niya, natatakot ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea. May nakita daw siyang plano. Oh. Sa palagay mo, maniniwala ka diyan kay Jaime? Ha? Unang-una, sino ka sa People's Liberation Army? Ano ang role mo? Senador ka ng Pilipinas. Imposible namang ipakita sa iyo ng People's Liberation Army ang plano nila. So therefore, tulad na sinasabi ko kanina, kung nakita mo na yan, dapat ipinaalam mo na sa ating NSC, sa ating DND or AFP. Para at least madepensahan natin, di po ba? Bakit hindi mo pinangalanan dito? Sino yung 25 areas? Ang nilagay mo lang, Ilocos Region. Nilagay mo Batanes at Subic. Nasaan ba ang mga EDCA sites? Meron ba tayong 25 EDCA sites? O yan, mamaya malalaman nyo ang sagot niya. Ha? Eto pa, nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Kita mo, ang lakas niyang yung mag-fear-mongering. Natatakot nga ako eh. Diba? That's fear-mongering. So therefore, kung sinabi niyang natatakot siya, may mga tangang Pilipino na mga follower niya. Ay, ganun po ba, Ma'am Jaime? O sige, gatungan natin. Lalo na yung mga vloggers, influencer nila. Matakot kayo kasi merong hypersonic missiles ang China. Hahagisan tayo. Hindi kayang i-counter attack yan ng US o ng sinumang bansa. Ganun ang magiging naratiba nila. So yung dalawang yun ang uunahin daw. Yung Batanes at Subic kasi may Brahmin. Pero dito inayos ng Inquirer, hindi po Brahmin. Brahmos. Tingnan mo. Magbibideo ka na nga lang, halatang sinungaling ka pa. Duwag ka na, tuta ka ng China, Manchurian candidate ka ng China, sinungaling ka pa. Bakit? Kasi sabi mo, Brahmin eh. Mamaya, mapapatunayan pa dito ang pagkasinungaling nito. Ha? Kasi daw nagla-live fire doon, nagwa-war games, nagbabalikatan, nag-BBFA daw doon sa lugar ng Subic at Batanes. So what? Bakit? May pakialam ba
ang bansang China sa gagawin ng ating gobyerno? Tayo ba ay pag-aari ng China? Tayo ba ay probinsya ng China? Yun ang tanungin mo. Ha? Aimee, tanungin mo. Bakit sila nagagalit? Di ba? Bakit tinatarget nila yan? Ano kasalanan natin sa kanila? Tayo ba ay nanggugulo sa kanila? Tayo ba yung nanggugulo sa West Philippine Sea? Di ba? Hindi mo ba tinanong o bakit kayo naglagay ng ganyan? Dahil magkaaway sila ng Amerika? Saan? Magkaaway ba talaga sila? Eh di kung magkaaway sila, wala nang mga American businesses dyan. Kung magkaaway sila, pinauwi na ang lahat ng mga Chinese dito na may mga negosyo. Eh wala. Life goes on. Bukas na bukas ang mga Chinese restaurant dito. Wala nga silang pakialam eh. Di ba? Tapos sasabihin mo, kasi nakiisa ang gobyerno, ang Pilipinas, pumayag sa mga Amerikano, kumampi tayo sa Amerika. Really? Ganun ba? Eh kung galit pala sila sa Amerikano, bakit hindi nila pauwiin lahat ng Chinese nationals dito sa bansang Amerika na kumikita ng $1,000,000? Di ba? Yun na lang Chinese restaurant dyan, oh. Sa lugar ng tito ko. Walang patid na order yan. Biruin nyo yung isang ganun na noodles, ang mahal-mahal. $25. Oh, mahal nun. Tapos yung garlic chicken nila, ha? 30, ilang piraso lang. Di ba? Pero masarap naman. Puro betchin. Di ba? Ako nga napaparanoid ng wag nang kumain ng Chinese food eh. Pero minsan pupunta ka party nung ayun ang handa nila, eh, wala naman, nakakaya namang di ka kumain, di ba Elora? Tapos sasabihin mo, Aimee Marcos, magkaaway, galit sila dahil pinayagan natin ng Amerikano. Sino kayo? Sino ang China na para makialam sa ating bansa? Oh, ayaw pala nilang makialam ang Amerikano. Eh bakit sila nakikialam sa ating polisiya? Ano ang ganap ninyo? Ano ang pakay ninyo sa amin? Halimbawa lang, ikaw Aimee Marcos, tanungin natin siya. Ikaw Aimee Marcos, sakaling umalis ang mga Amerikano, we kick them out. What's gonna happen? What do you think is gonna happen? Do you think the Chinese will honor their word? Sige, halimbawa na lang, o sige, mag-usap tayo. Paalisin namin ng Amerikano dyan, tanggalin namin ng EDCA sites, but, give us our West Philippine Sea. Oh, tama, mali. Sige. Anong gagawin ng China? Honor the 2016 arbitral ruling. Kasi pag inonor nila ang 2016 arbitral ruling, yung 3 island na tinayuan nila ng military bases nila, it will become ours. Kasi nandun yan sa ating exclusive economic zone. Yung Mischief, yung Subi, yung Pieri. Mapupunta lahat sa atin yan. Oh, ganun ang deal natin. Ano? Papayag sila? Come on. Kung ako lang ha, okay, here's the deal. I will kick them out. I will abolish the EDCA. I will abolish the BFA, the Balikatan. But I will not abolish the Mutual Defense Treaty. Kasi pag nawala ang Mutual Defense Treaty, and mind you, these Chinese are liars. Bakit? Sabi nila, yung Mischief dati ay pahingahan lang ng mangingisda. Yung pala, pahingahan ng military nila. Di ba? Unang kasinungalingan. Pangalawa, yung stand-off kay Pinoy. Yung mga gray ships nagtagpo dun sa saan ba yun? Sa Scarborough Shoal. Ano sabi? Nagkasundo. Umatras kayo. Unang nag-blink si Pinoy. Nag-blink si Pinoy. Sinunod niya yung utos. Kung sino nag-utos, Amerika, umatras kayo. Ano ginawa ng Chekwa? Hindi umalis yung gray ship. That's the second lie. Strike 2. Di ba? Now, because of that, Noy filed a 2016 arbitral ruling. Ano nangyari? Talo sila sa 2016 arbitral ruling.
but they don't wanna get out of our West Philippine Sea, our 200 nautical miles exclusive economic zone. Strike 3. They cannot honor yung mga pinagsasabi nila. Now, you want us, Jaime Marcos, na wala kaming kaibihan, strike 3 na yung amo mong Chekwa. Di ba sa baseball o softball game, strike 3, you're out. Tapos ang gusto mo, kampihan namin sila. Mga sinungaling sila. They cannot even honor their word. Tapos yung sasabihin nila na merong sa amin nakipagkasundo na tatanggalin ng BRP Sierra Madre. Sino? Sabi nga ni Jingo, hinahamon sila. Name names. Gentleman agreements kay Digong. Pero sabi ni Digong, ganun Diba? Si Pentaning, wala. Diba, isipin ninyo, kung walang aanuhan ng kakapitan ng ating bansa, anong mangyayari sa atin? Mawawala na yung West Philippine Sea. Ikaw, Jaime Marcos, pag nawala ang West Philippine Sea, anong gagawin mo sa mga mangingisda sa Zambales, sa Palawan at sa Norte? Anong kabuhayan ng may pagkakaloob mo? Bibigyan mo ba sila ng ayuda araw-araw? Ay, hindi naman papayag yung mga yan. Diba? Hindi mo kayang ipaglaban ang bansang Pilipinas. Hindi mo kayang ipaglaban ang mga kapwa mo Pilipino, lalong-lalo na yung mga nabubuhay dyan sa tubig dagat ng ating West Philippine Sea. Sasabihin mo, tatakutin mo kami, 25 sites ang target nila. Nasaan? Sige nga. Ibig sabihin, pumayag yung PLA na ipakita sa inyo? Wow, ano ka? Senador ka ng Pilipinas, pero you are sleeping with the enemy? Ganon? Di ba, mga kababayan? Dapat siyang pinaalam mo na, hindi mo na binroad ka sa sambayan ng Pilipino if you don't wanna sow fear o magkalat ng takot sa mga Pilipino. Pero dito, debunk ka Piniliwanag ko sa inyo ano yung hypersonic missiles na yan. Yes, it is an advanced technology of a common ballistic missile. Ayun ang sabi dun sa research It is existed in the middle 20th century. Kaso nga lang po to the advancement of this arm race na didevelop. Siyempre, mga PCCs, mga mathematicians, at ano pang mga experts, pinag-aaralan nila. Diba? Para at least, kanya-kanyang kanya-kanyang pagalingan ng military. The more advanced you have, na wala ito, technology you have, na wala yun, siyempre, baka maging winner ka. Diba? Isipin mo, Jaime Marcos, nagkalat ka ng takot, pero hindi kami natatakot Ang pumasok sa isipan namin na ikaw ay talagang advocate ng China. O ngayon, naging spokesperson ka pa ng China. Biruin mo, ang galing mo, na infiltrate mo yung People's Liberation Army. They show you yung ganon, no? Na target 25. Kasi may BrahMos daw tayo. Anong gusto mo? Wala kaming protection? Sila nga may protection dyan saan lugar sa kanilang bansa nakatalaga yung kanilang mga interceptors? Diba? Gago ka pala. Kung gusto mong gawin natin, defenseless tayo. Bobo. Ito hindi magandang politicians yan. Hindi pwedeng maging leader yan. Hindi pwedeng maging presidente ng bansa yan. Ang purong sagot niya, nakakatakot. Natatakot ako. RN2 cents. Gaga. Diba? Hindi daw biro yun. Hindi biro talaga yan. Hindi biro yan. No? Pero, ang nananakot, ikaw at ang iyong amo mong Chekwa. Ba't ka magbibiro? Diba? Ayan, pinagmamalaki niya pa. Pinagmamalaki niya yung state of the art daw. Siyempre, state of the art naman talaga ang BrahMos Diba? Yan ang panlaban ng India. Diba? Ay, nako. Ano ba naman yan? Ito nga yung bilis ng BrahMos na sinasabi niya is with the speed of 2.8 Mach speed. Di pa naman maabot yan. Hindi niya pa talaga naaabot yung more than Mach 5. Doon, manood kayo kay Tom Cruise. Inaabot niya yung Mach 10 bago sumabot yung aircraft niya Eto pa. Nasaan kaya ang proof niya?
Nasaan ang proof nito? Mamaya natin sasabihin yung sinasabi niyang Iron Dome. Eto, ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos. Kasi akala ko, kapag missile, meron yung ibang bansa, yung tinatawag na Iron Dome. Yung hindi makakapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan daw kadali. Durog daw eh. Ano bang klase yun? O, tignan mo. Ang sabi daw ng US, ang sabi ng US, hindi daw. Hinanap ko po. Ni-research ko. Can US intercept hypersonic missiles? Mga kababayan? Siya ba ay talagang nag-research? Siya ba ay nagtanong sa mga military expert dito sa Amerika? O sino man na military expert tungkol dyan? Wala po siyang maipakita. Sino? Hindi niya sinabing ito, meron akong katunayan na hindi kaya ng US na i-intercept yung hypersonic missile. O ito, mga kababayan, sabihin ko na sa inyo. Ito po, mga kababayan, isa sa mga article na nakita natin. Ito, yung sinasabi dito, opinion may opinion. Dito po sa C4 is a net. Drug race. Hypersonic threats are slow enough for US missile defenses. Hypersonic threats are slow enough for US missile defenses. Diyan sinasabi bla 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 kung ano yung nila sa mga hypersonic, yung advancement ng hypersonic weapons and hypersonic defenses. Alam nyo ba, ito ang sabi dito, Ito, tingnan na lang natin ito. The hypersonic weapons currently being developed by the US, Russia, and China for conventional uses have a maximum speeds below about Mach 10 to 12. We show that the atmospheric drag on these weapons as they glide and dive to targets on the ground will slow them enough. Kita nyo? Kasi nga, because of this friction. Yan sinasabi Hindi mo pa rin kayang anuhin ng nature. That they can be intercepted by defenses like what? Sino daw po ang pwedeng maka-intercept dyan sa mga hypersonic missiles na yan? Like the advanced version of the Army's Patriot PAC-3 and the Navy's Aegis SM-6. Saan nakuha ni Amy yung sinasabi daw ng US na hindi daw nila kayang i-intercept yung hypersonic missiles? Pero base dito sa pag-aaral dito, sinasabi, they can be intercepted because it will slow them down once they re-enter the atmosphere. Gaga. Ang lakas mong manakot. Anong sabi dyan? Patriot PAC-3 ng US Army at Navy Aegis SM-6. Sa katunayan, eto po yan. Ginamit po yan sa Ukraine. Eto po sabi this vulnerability was illustrated when Ukraine used PAC-3 to shoot down multiple incoming Russian Kinzhal missiles despite their maneuvering flight at hypersonic speed. Nung kinlik ko po yan, ito po yung lumabas Totoo po. Sa balita ng Reuters.com, Kiev says it shoots down volley of Russian hypersonic missiles. Amy Marcos, ano nangyari? Ano ang ginamit? US Patriot missiles lang. Yung PAC-3 ng US Army. Ano? Yan The ministry ng Ukraine sabi, they use a US-built Patriot surface-to-air missile defense system. Pinaulanan ng Russia ng hypersonic missiles ang Ukraine. Sino ang nakapagpa-intercept? US Army. Interceptor, PAC-3. Si Hattori, alam na alam yan. Ano pa? Dito, tignan ninyo. Sa Brookings.edu. Ukraine and the Kinzhal
Don't believe the hypersonic hype. O yan. Di ba? Don't believe it because na-intercept eh. Kita mo? Patriot lang. Kaya wag mo kaming takutin, Amy Marcos. Kung ikaw takot na takot, tumakbo ka na ng China. Nananakot lang kayo ng mga kasamahang mong mga DD-shit o mga minions mo. Wag kami, Amy Marcos. Iyan ha, binigyan ko kayo ng mga ebidensya na sinasabi niyang base dito, ang sabi ng US, hindi daw nila kayang labanan yung hypersonic missiles. Bullshit ka. Wala kang ipinakitang ebidensya. Ayan, pinakitaan ko ng ebidensya. Patunay sa Ukraine. Hypersonic missiles ng Russia. Pinaunanan sila. Pero sino naka-intercept? Patriot battery na galing sa US Army. O meron pa nga sinasabi, di ba, yung sa Navy? Surface to air missile interceptor lang. Gaga. O, kakahiya ka. Di ba? Ano pa? Ano pa ang sabi? Paano mo ma-intercept itong hypersonic missiles na ito? Ayan o. Sa US Naval Institute, sponsored content. How satellite swarms can take down hypersonics. O gumamit ka ng satellite. Kasi they can track down yung positioning niyan. Kasi merong global chip yan. Gaga ka. O, ayan o. Pakitaan ko kayo ng mga ebidensya. Ha? Dito, kinikwento dito, oh, may mga ano pa nga sila, test firing pa, oh. Di ba? Basahin nyo to. Pabasa nyo kay Amy para malaman niya yung ginagawa niyang naratiba na hypersonic missile ay hindi kayang i-shoot down ng US. Wala kang alam sa US military, gaga. Masyado mong nilalako ang China military sa amin, hindi pwede. Ito pang sabi dito, a satellite swarm can also be a powerful defense against conventional ballistic missiles. Magla-line up ka lang dyan ng satellite. Kayang-kaya naman magpadala ng satellite ng Amerika sa space. Di ba? Oh, ano ka? Nakakahiya ka naman. Di ba? Ito oh. Oh. Ayan, basahin nyo to. US Naval Institute. Ayan oh. Yan yung title. I-google ninyo, mababasa ninyo. Masyado mong hinahype ang hypersonic missiles. Pero, nadibang ka na. At sinungaling ka. Saan sinabi ng US na hindi nila kayang i-take down yan? Hindi nila sasabihin ha. Bakit nila sasabihin sa'yo? Yung weakness nila. Diba, Hattori? Ganun ba ang art of war? Tanga? Kayo nga. Diba? O tanungin nyo yung mga nasa kung may kamag-anak kayong military. Does the military actually give away their weakness? No! Ang ginagawa ni Amy, hinahype niya yung hypersonic missile ng China kasi para masabi na, malakas yan. Hindi. Ang ginagawa niya, reverse psychology tayo. Malakas ang hypersonic missile. Pero ang totoo, ang totoo, para lang yung conventional ballistic missiles. Mabilis lang, pero it can be intercepted. Ayun ang patunay sa Ukraine war, gaga. Sinungaling ka, hinahype mo, pero yung pala, yun ang weakness nila. It can be tracked down with the satellite swarm lang yan, no? Matatrack yung kanilang location. Oh, tapos yung Iron Dome, ang Iron Dome, meron yan sa Israel. Tanga-tanga, hindi alam ang pinagsasabi, gago. Napaghahalata kang, nananakot ka lang, natanbalina ka, hayop ka. No? Kaya mga kababayan, lahat ng sasabihin ngayon ni Amy, para lang yung si Digong, wag nyo nang paniwalaan. Yung mga Duterte, yung mga sila Harry Roque, wag nyo nang paniwalaan kasi unang-una, mga duwag. Pangalawa, mga tuta ng China. Pangatlo, si Amy, Manchurian candidate ng China. Ina-advance niya yung ideolohiya ng China. 5, sinungaling siya. Wala ka ngang maipakitang ebidensya. Huwag mong sabihin sa amin, hindi, binibigyan ko kayo ng tamang impormasyon. Gago, hindi tamang impormasyon yan. No? Disinformation pa nga yan, saka malicious information eh. Kailan sinabi sa'yo ng US na hindi nila kayang i-intercept ang hypersonic missile? None! Gago ba ang US na ipapaalam nila sa buong mundo na hindi nila kayang labanan yung hypersonic missiles?
Eh di sasabi, ang hina nyo naman pala eh. Wala naman pala kayo eh. No! No military in the world that they will say their weakness. Gago! Diba? Tanga-tanga. Tapunta ka pa sa foreign relations, wala ka palang alam. Bobo! Ang ina mo. Ay, sorry naman po, Madam Imelda. Sorry naman. Ayoko sanang murahin si Jaime, pero ang pinag-uusapan natin dito ay yung kapakanan ng ating bansa at ng mamayang Pilipino. Mahalin nyo ang Pilipinas, ipaglaban natin. Kung yung mga ninuno natin, kung yung ama niya pinaglaban ng Pilipinas sa mga banyaga, bakit hindi mo magawa yan? Dahil lang ba sa pagka-disgusto mo sa Amerikano? Set aside your bias, hindi Amerikano ang usapan dito. Ang ating inang bayan, ang kapakanan ng mga Pilipino, wag mong takutin ang Pilipino. Kasi pag tinakot mo ang mga Pilipino, sino na ang lalaban kung sakaling lusubing ka ng inchik at wala kang kinakampihan, pinalayas mo ang Amerikano, ano? Luluhod ka na lang, bobokeke ka na lang dyan? Ibubuyang-yang mo na lang yung bansa natin? O come on, gawin nyo na kami probinsya tulad nung sinabi ni Duterte? Gago! Eto pa, mga kababayan, ang sabi niya, aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Patunayan mo na ang China at ang Amerika ay magkalaban. Saan sila magkalaban? 'Di ba? At anong pakialam ng China? Bakit? Ulitin ko, probinsya ba tayo ng China? Gaga. Nagbigay tayo, ito. Nagbigay tayo ng 17 na base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. 17 daw, talagang uminit ang ulo nila. Anong pakialam namin? Anong pakialam mo? Paano mo nalaman na mainit ang ulo nila? Na paghahalata ka talaga na ikaw ay isang spy para sa China. Gaga ka. Hayop. Diba? Oh, eto pa mga kababayan 17 daw. Ilang ba talaga ang EDCA sites? Sinungaling eh. Sasabi ko sa inyo na paghahalata pong sinungaling ang gaga na ito. Ayan po para mas mabilis. Thank you ABS-CBN. Tingnan ninyo. Yung dilaw, yung current EDCA sites, yung original na 5. Ngayon, dinagdagan lang ng 4. Tingnan ninyo, ilan lahat? 5 plus 4, Ate Maite, 5 plus 4. Ilan? 9. Kartada 9. Uy, ganda niyan. Di ba? Jaime Marcos, nasaan ang 17? You are a fucking stupid. Asan yung 17 mo, ha? Diba? Ngayon mga kababayan, meron pa yan. Hindi lang yan ang nag-fake news kasi nakita ko pa na yung kakampay nilang isang DD-shit, yung isang mangkanot dyan, no? Yung sumasahod ng 1 milyon sa SMNI, eto po mga kababayan sa Rappler. Binalita na yan ng Rappler. Fact check, PH has 9 EDCA sites, not 19. Tingnan nyo. Matagal na silang nagpi-fake news dyan sa EDCA sites. So ayan screenshot of false post. See? Jason sa pa. March 19. Tagal na yan. March 9. Matagal na. Pero pinak-check siya. March 9, 2024. 19 daw. Pero ang sabi, siyam lang. Pinak-check siya ng Rappler. Mga gago Kumbaga, si Jason sa 19. Si Jaime 17. Sino ang next? Sino ang next na magpe-fake news sa mga DD shit na ito? Diba? Dahil sa siyam na EDCA sites, titirahin tayo? Siyam lang yan Nasaan yung 16 na location? Tapos sabi mo, 17 EDCA sites. Nasaan yung 8? Diba? Hindi na alam ang pinagsasabi kasi tanga. Ang laking tanga nitong babae na ito. Aminin natin ang problema talaga. Ang problema talaga ay kayong mga pro-China kasi ina-advance ninyo ang interes ng China, isinusuksok nyo sa aming kaisipan na dapat kumampi kami sa China. Hindi pwede. Bakit namin kakampihan yung mga bully sa West Philippine Sea? Bakit namin kakampihan yung hindi marunong kumilala ng 2016 arbitral ruling? Bakit namin kakampihan yung mga mandarambong, mga salaula ng karagatan natin sa West Philippine Sea? Bakit namin kakampihan yung mga walang pakialam sa environment? Ikaw, ano ang benepisyo mo para ipagtanggol mo ang mga Chekwa? Ano ang benepisyo ninyo
para i-advokasya ninyo ang kanilang kagustuhan, ipilit. Di ba? Anong klaseng senador ka? Mambabatas ka. Alam mo dapat ang ano mo sa konstitusyon, pero hindi mo pinoprotektahan ang konstitusyon ng ating bansa. Mahiya ka. Di ba? Walang pakialam ang China kung ano ang gawin natin sa sarili nating bansa. Bakit pinakikialaman ba natin sila? Ha? Gago ka. Dapat sa'yo imbestigahan ka. Anong klase ka? Spy ka ba ng China? O eto, ano po ang sabi ng DND dyan sa balita ng Manila Bulletin? DND, mom on IME's missile claims. Ayun. Wala. Sabi lang dyan, DND was cold. Wala kaming paki dyan kay IME. On the claims made by Senator IME, the Defense Department has no basis for a comment or reaction to Senator Marcos' video because we have not seen nor read the plans that she referred to. Correct. Diba? Tama yan. Pero kung ako sa DND at NSC, I have to investigate this senator. I have to keep an eye on her, yung mga galawan niya. Kasi ito mamaya nagdi-divulge na ng information sa China. Kanudler to ng China eh. Ha? Diba? O ngayon, ano po ang sabi dyan ng AFP? Basa na lang natin dito sa Philippine News Agency. AFP to coordinate with Jaime Marcos over hypersonic missile threat. Ha? Regarding Senator Jaime Marcos' statement about 25 areas possibility targeted by China's hypersonic missiles due to EDCA, ayan, and the West Philippine Sea scenario, the AFP takes such concern seriously. We are ready to coordinate with Senator Marcos to obtain details and take appropriate action to ensure our nation's security. Sabi po yan ng spokesperson ng AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla. Biruin mo yan, nakakagago. Imbis na sana hindi mo na i-disclose, ibinigay mo na lang directly yan sa ating DND, sa ating NSC, no? Kasi ang DND, pasok yan sa AFP. Ha? Hawak niya yan. Di sana walang ganyan. Hindi na iisipin ng tao na you are installing fear. You are becoming a spokesperson of China. You are advancing the interests of China because of your hatred to the Americans. And you said that your brother is now a canoodler, friends with Americans. And China is so mad and angry about that we are now allowing Americans to build their bases. Atin po yung mga bases na yan. Ang ginawa lang ng Amerikano, pinondohan nila yan. Pero, hindi sila magpermanente dyan. Ang gusto mo, paalisin ng Amerikano. Ano gagawin ng Chekwa? Wala na silang bantay, oh. Diba? If the cat is away, the mouse will play. Ibinunyang-yang mo na ang Pilipinas sa mga Chekwa. Magkano bang nakukuha mo sa mga Chekwa in and out of the country? Dapat talaga sa'yo, i-surveillance kang walang hiya ka. Diba? Ay, nako. Nakakahiya ito. Susmiyo, sitting senator, no? Nagpapakalat ng takot, no? Ina-advokasya ang polisiya ng China. Piling niya, sakop tayo ng China. Palibhasa, master niya ang China. Baka naman, may natatanggap ka sa China. Baka naman, may natatanggap ka sa China. Diba? Baka naman, tutulungan ka nila sa iyong eleksyon. Magsasayang lang ang administration ticket kung isasama ka pa nila. No? Sayang. Kung sana lahat swak sa 12, wag ka na. Diba? Sayang yung isang seat. Waste. Kayo mga kababayan, anong masasabi nyo? Pinakitaan ko kayo ng mga article about the study of that hypersonic missiles. Yung huling-huli, yung tungkol dyan sa Ukraine war, which is ongoing. Wala. Hindi umubra yung hypersonic missile ng Russia sa Ukraine. Na-take down ng Patriot ng US Army.
'Di ba? Tapos sasabihin niya hindi daw kaya ng Amerika. Wala daw tayong Iron Dome. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng isang bala ng Iron Dome? Gaga. Masyado mong ina-advance ang China. Dapat ang i-advance mo ay yung karapatan at interest ng bansang Pilipinas, hindi yung interest ng China. Gago. Sitting senator ka pa man din. Walang hiya. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.